Quiz Entertainment Channel. August 8, 2005, sa bansang Brazil, naganap ang isa sa pinakamalaking robbery case sa buong history ng bangko. Ang isa pa namang secured na lugar kung saan nakalagak ang pera ng isang bansa, mahigpit na security check, madaming CCTV camera sa bawat sulok ng lugar, matatalas na mga mata ng security personnel at 24/7 na pagbabantay sa mga CCTV monitor nito. Pero hindi ito naging hadlang sa mga matitinik at profesional na mga magnanakaw ng Brazil. Huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa nating mga videos. Pinutin mo na ang red button na yan. Salamat, Katikuis! O mga Katikuis, parang sa pelikula lang ba ng Money Heights? Totoong nangyari ito sa history ng bank robbery sa bansang Brazil. Paano nangyari ang pulidong pagnanakaw na ito? Dito na magiging interesado ang lahat. Pati ikaw, sigurado magiging interesado sa mga detalyeng iyong mapapanood sa ating story ngayon. Kaya, tutok lang at huwag na huwag kang bibitaw. 4 na buwan bago ang nakawan, isang sindikato ang matagal nang nagpaplano ng isang pulidong panloloob sa isang establishmento. At hindi lamang ito basta-basta establishmento sapagkat ang kanilang pupuntirehin lang at tatangkaing looban ay ang Bangko Sentral lang naman ng Brazil, na siya lang namang namamahala sa sirkulasyon ng kaperahan sa buong nasabing bansa. Sa madaling salita, andito ang pinakamalaking imbakan ng pera sa kanilang lugar. Dahil nga hindi basta-basta madaling pasukin ang lugar na kanilang gustong looban, isang matinding pagpaplano ang dapat gawin at malulupit na grupong dapat buuhin. Buo ang loob at profesional kung magtrabaho. Nagsimula ang planong ito sa isang leader na nagngangalang Barao. Siya ay bumuo ng isang grupo na mag-e-execute ng nais niyang planong panloloob sa Bangko Sentral, isang mayamang sindikato at leader ng mafia sa Brazil. Kasama ang kanyang kanang kamay na si Minyero, na kapag wala si Barao ay siya ang tatayong leader ng grupo. Ang grupong binuo ni Barao ay kinabibilangan ni Doutor, isang communist engineer na siya namang biyasa at magpaplano ng mga lagusan at kung papaano papasukin ang bangko. Si Tatu, na siya namang tatayong leader na mag-execute ng planong gagawin. Kasama pa ang 4 pang mga kasabwat na sina Caetano, Saulo, Decio at Terminio. Ang 4 na ito ang tatrabaho sa kanilang panloloob. At ang huli sa lahat, si Leo, ang head security ng bangko at isang ex-pulis na natanggal sa serbisyo dahil sa korupsyon. Ngayong nakilala niyo na ang buong grupong ito, atin namang alamin kung papaanong detalyado nilang gagawin ang kanilang planong panloloob. Ang planong ito ay sinimulan nila sa pakikipagsabwatan sa head security na si Leo, na siya namang magiging mistulang mata nila upang makita ang loob ng bangko sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng blueprint ng bangko kay Barao. Ito ay pumayag sa kasunduang bibigyan siya ng malaking parte pag nagawa nila ang planong ito. Nang makuha ito ni Barao, agad itong ibinigay kay Doutor, ang kanilang engineer, upang mapag-aralang mabuti ang bawat sulok at anggulo ng nasabing establishmento. Mabusising inalam ni Engineer Doutor ang bawat detalyeng gagawin upang hindi mahuli, sapagkat ito ay napakasensitibong plano. Upang wala silang matamaang pipe na pwedeng makaalarma sa mga security personnel na nasa loob ng bangko. Nang ito nga ay matapos ng pag-aralan ni Doutor, muli siyang nakipagkita kay Barao upang i-discuss ang layout na kanyang ginawa. At nang makita nga ito ni Barao, tuwang-tuwa ito at sinimulan na nilang kumilos at wala nang palalampasin pang oras ng paghihintay. April 2005, mahigit 5 buwan ay sinimulan na nila ang kanilang plano. Si Barao ay umupa ng isang unit na kung saan ito ang kanilang gagawing headquarters at bumili din siya ng property malapit sa Bangko Sentral at ito naman ay tinayuan niya ng isang business na isang gardening company, kunwari. Kumpleto ang lahat, simula sa gardening tools na pinabili niya kay Minyero, equipments at madaming halaman na kanilang front
para sa paninda sa kanilang peak na business. Ito ay parang ordinaryong gardening business lang. Kaya naman, hindi ito pinagtatakahan ng mga kapitbahay. Bumili din sila ng isang malaking truck at isang maliit na van kung saan ito ay gagamitin nilang delivery service na may logo pa ng kanilang kunwaring business. Dahil nga ito ay isang props lamang sa kanilang mas malalim pang plano, si Barao ay nag-hire ng isang tao na nagngangalang Devanildo upang maging sekretary ng kunwaring business gardening ito, na siya namang walang kaalam-alam sa binabalak na grupo ni Barao na sa tingin ni Barao ay mas maganda na din para hindi sila basta-basta pagdudahan ng mga tao. Simula pa noong April 2005 ay sinimulan na nilang maghukay sa isang kwarto sa kanilang inuupahang business. Upang walang makalam ay bawat paghuhukay nila laging isinasara ang pinto ng kwarto para hindi makita at mahalata ni Devanildo ang kanilang lihim. At ang mga sako-sako namang lupa na kanilang inahukay ay inilalabas nila at isinasakay sa binili nilang truck. Dahil nga gardening business sila, hindi ito pagtatakahan ng mga tao doon sapagkat normal lang naman na may sako-sakong lupa sa isang gardening business. Isang araw, nagtaka si Devanildo kung saan nanggagaling ang sako-sakong lupa ang inilalabas nila mula sa kwarto. At di naglaon ay di na nito napigilan ang sariling magtanong. Agad niyang tinanong ang mga kasama nito kung saan nanggagaling ang lupa at kibit-balikat naman siyang sinagot ng mga ito at pinagtawanan. Sinabing wag na lang makialam at magtrabaho na lang sa inatas sa kanyang trabaho ni Barao. Isang gabi, nagkaroon ng pagkakataon si Devanildong silipin ang kwarto kung saan naghuhukay ang mga minero. Habang malalim ang tulog ng mga minerong hinayar ni Barao, nakita niya ang isang hagdan pababa ng lupa na mistulang maliit na tunnel. Agad siyang na-curious at muli pang bumaba. Gamit-gamit ang kanyang cellphone, agad niyang inilawan ang madilim na parte ng tunnel at siya ay nagulat sa kanyang nakita. Isang mahabang tunnel at ito ay hindi basta-basta lang tunnel, kundi tunnel na may aircon, ilaw at mga bakal na sumusuporta sa lupa upang hindi ito gumuho agad. Bumalik siya kaagad sa itaas. Ngunit sa pagmamadali nito ay nahulog niya sa kanyang bulsa ang isang prepaid card na siya namang malaking gagampanang role sa story natin ngayon. Malalaman niyo mamaya. Nang sumunod na araw, agad niyang inireport kay Barao ang kanyang natuklasan at dito na nga niya nalaman ang plano nila Barao na pagnanakaw sa Bangko Sentral. At dahil sa nalamang ito, siya ay tinutukan ng baril at pinagbantaan na papatayin kapag sinabi niya ang kanyang nakita. Sapagkat ilang araw na lang ang natitira at malapit na nilang marating ang kailaliman ng manibot ng bangko. Ang grupo ni Barao ay naghukay na may sukat na 13 feet ang lalim, 2.3 square na luwag at 256 feet na haba diretso sa Bangko Sentral ng Brazil. Isang linggo bago ang nakawan, si Leo na kasabwat nilang guard sa bangko ay agad-agad nag-resign sa trabaho. Natutunugan na din kasi niya ang malapit ng plano nila Barao. Sa itinakdang araw na August 6, 2005, dadalhin na ang limpak-limpak na lumang perang ide-dispose ng Bangko ng Brazil. Ngunit, tandaan na ang mga perang ito ay pwede pang gamitin. Ang mga perang ito ay ide-dispose na o di kaya'y susunugin na sa itinakdang panahon. Kaya't, hindi na pinagkakaabalahan pa ng bangko ang manong-manong pag-i-encode ng serial number nito na siya namang sasamantalahin ng grupo ni Barao. Kaya ito na lang talaga ang pakay nilang nakawin sapagkat pag ang mga ito ang kanilang nakuha, hindi sila matitrace ng bangko basta-basta dahil wala nga itong record sa kanilang system. Dumating na nga ang takdang araw ng kanilang plano. Nang kanilang mabutas ang kwarto ng vault na naglalaman ng limpak-limpak na pera, ay agad nila itong kinuha na di namamalayan ng security na nagbabantay sa CCTV camera na hindi nila nalalaman na unti-unti na palang nalilimas ng grupo ni Barao ang mga pera na wala silang kaalam-alam. Mabilisan ang pagkilos ng tao ni Barao. Nang ito ay makuha na nila, agad silang tumakas sa tunnel na ginawa nila at ito'y isinakay sa malaking delivery truck. Inutusan nila si Devanildo na pinturahan ang buong building ng kanilang garden business upang walang maiwang fingerprint at matagumpay naman nila itong nagawa.
Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ng Police Department ng Brazil na nanakawan umano ang kanilang bangko sentral na nagkakahalaga ng 165 million Brazilian real o sa ating pera ay nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Napakalaking halaga na maaari mong bilhin ang kahit anong iyong gustuhin. Ang perang ito ay dinala ng grupo ni Barao sa kanilang inuupahang headquarters at doon nagparte-parte na sila. Ngunit nagreklamo ang isang naghukay na si Saulo na dapat daw ay pantay-pantay ang hatian nila dito sapagkat sila naman ang naghirap maghukay at kumuha ng pera. Na agad naman itong ikinagalit ni Barao at binaril si Saulo. Dahil dito, tumahimik na lang ang ilang naghukay at kinuha ang kanilang mga milyong-milyong parte at isa-isang nagsitago. Samantala, sa kabilang banda ng bangko, habang iniimbestigahan ng mga pulis ang panloloob, may nakita silang isang maliit na butas at sinundan nila ang lagusang ginawa ng grupo ni Barao. Hanggang laking gulat ng mga ito nang makarating sila sa garden shop na naging hideout nila Barao. Punong-puno ng pintura ang paligid. Wala silang makuhang ebidensyang magtuturo sa mga magnanakaw. Ngunit, isang item ang nag-lead sa mga pulis na mahanap ang mga ito. Sa paglalakad kasi sa tunnel, isang gamit ng prepaid card ang kanilang nakuha. Agad naman nila itong ipinatrace sa kanilang IT department at inalam ang huling number na nag-load nito. At dito na nga nila na-trace si Devanildo na tumayong sekretary ni Barao sa fake garden business nila. Samantala, si Leo na security guard ay nakipagsabwata naman sa mga kapwa nito pulis nung nalaman nila na sila pala ang nanloob sa bangko. Kapalit ng kalayaan ni Leo, ay dapat niyang isumbong sa kurap ding mga pulis kung nasaan ang ilan sa kasamahan nito. At agad naman itong itinuro ni Leo. Itinumba ng mga kurap na pulis ang dalawa sa kasamahan nito at kinuha ang lahat ng milyones nito. Dahil dito, agad na nagpatawag si Minyero, ang kanang kamay ni Barao, ng isang meeting kila Devanildo at iba pa dahil nga sa nabalitaang pagpapatumba sa mga kasamahan nila. Hindi agad hinuli ng mga pulis si Devanildo. Siya ay minanmanan pa din at trinace ang lahat ng tawag na kanyang sinasagot. At isa na dito si Minyero na nagpatawag ng isang meeting sa kanila ang lahat upang pag-usapan kung sino nga ba ang nagpatumba sa dalawa nilang kasamahan. Ito na nga ang matagal nang hinihintay ng kapulisan ng Brazil sa mausisang pagmamanman nila kay Devanildo. Nagpanggap ang mga pulis na carpenter, gardener, electrician at ang ilan naman ay mga naglalakad na tao upang hindi mahalata ng grupo ni Minyero ang mga ito sa kanilang tagpuan. Nang sila ay makumpleto na sa loob ng isang building, ikinasa agad ang operasyon. Nahuli ang lahat, maliban lang sa pinuno nilang si Barao na nakatakas dahil sa malakas nitong kapit sa kapulisan at gobyerno ng Brazil. Habang ang ilan ay pinagdudusahan ang nagawang pagnanakaw sa likod ng malamig na rehas. Mga katiguis, hanggang dito na lang. Sana ay madami kayong natutunang leksyon at aral sa mga pagkakamaling ito at huwag na huwag niyong tutularan. Maraming salamat. This is Quiz Spread and I'm signing off.